yan ang aking pinaka-goal. That's why I wanted to pag-usapan to. Reaching out sa mga parents na katulad ko na mayroong mga special children. Try natin po baguhin yung lifestyle nila. Baka makakita tayo ng maganda at malaking change. Ako talaga, ang dami ko ng plano. Ang gagawin ko, mag-experiment talaga ako. Hanggang sa supplementation, gagawin ko lahat sa diet nila, nutrition. Babaguhin ko yung talagang pagkain. Tignan natin kung di magbago ang behavior nila. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RJ. Good afternoon po dyan sa inyo sa Pilipinas. Good afternoon po sa Pilipinas. So, we're here. We're back in our next episode of Kwentuhang Kalusugan. So, Coach Louie, ano bang pag-usapan natin? Alright, ang pag-uusapan po natin ngayon itong dumadaming cases ng autism. Ako, hindi lang autism, Coach Louie. Pag-usapan na rin natin lahat ng mga neurodiversities. ADHD. ADHD. Ano po naging cause talaga ng mga to, di ba? So, ano ba yung mga na-research natin na ano, di ba? So, huwag na natin pahabain yung ating introduction, Coach Louie. Simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, Coach Louie, ngayon, ilan na bang cases ngayon? Ano ba yung ratio? Dumarami, no? So, ang ayon sa mga data survey ay before 1 is to 5,000. Oo, mga ano yan, 10 years ago lang 10 years yata. ago. 2003, parang gano'n. Ngayon, way back as of 2023 ba yung pinaka-latest? 1 is to 36. Laki, no? Grabe, Yung jump, no? Grabe, Coach Louie. Very alarming. Kasi, di ba? Ako, as a parent of two special children, meron akong dalawang anak na may autism. So, yun, talagang, nagbabago na yung paningin ko dito sa autism. Before, talagang I just accepted na, baka may genetic problem kami ng misis ko, ganyan. Or, kasi, not one but two. Di ba? Sabi ni Dr. Mark Hyman, sabi niya, yung matatanggap ko pa kung from 1 is to 5,000 to 1 is to 2,000 yung jump in just a matter of 10 years. So, ngayon, 1 is to 36, it's that much, di ba? Ganun very alarming na talaga. Very alarming. Ano kaya yung nagkakos? Sabi nga, of course, there's a genetic factor, di ba? Yung nasa DNA talaga. Pero talagang malaking factor pa rin yung epigenetic, yung ating environment, di ba? Ano bang nagbago, di ba? Siguro, Coach RJ, siguro mas magandang ikaw ang aking tanungin. So ano ba yung sa pag-start, kasi importante din paano mo nalaman nung bata pa yung mga anak mo, nag-start yung paano mo nalaman na merong special problema sila, o special sila? First is initially yung panganay ko. Talagang non-verbal kasi siya. So, in his case, talagang obvious. I mean, nung mga 1, 2, 3 years old? Nung mga 2 years old yan. Unang-una, medyo mahina yung attention ba? Yung hindi sila masyadong lumilingon. Tapos medyo, pero silang fixated sila sa isang bagay. Tapos, sila, kulang din sa inhibition. Alam mo yun, wala silang sense of danger din Talagang gusto nilang gagawin nila Parang gano'n. Tapos, ang pinakamalaking namin is yung delay sa speech. Yung, siyempre, usually, di ba, may daddy, mommy na ng mga 1-year-old, 2 years old, di ba? Meron na yan, di ba? Daddy, mommy na. No, siya. Yung pina-check up namin siya ng hearing, tsaka ng speech. Pina-check up namin siya at the age of 3. Wala walang speech Tagal namin hinintay yung salitang daddy and mommy. Dumating, sa pangalawa namin, delayed din. Which is talagang, nagsalita yung aking second. Pero, pinapa-check up pa lang namin yung aking panganay. Tatanda ko sa UST yun Tapos, kasi konti lang ang neurodevelopmental doctors. Napakahirap kumuha ng schedule. Alala ko talaga, ang hirap makakuha ng schedule sa mga ganyan doktor. So, buti na lang, meron kaming connection sa UST, ganyan. Tapos, nakakuha kami ng schedule. Tapos, natatandaan ko nung pina-check up ko yung panganay ko. Tapos yung pangalawa ko, unintentionally, di ba namin siya pinapa-check up. Siguro in denial kami that time. Pero napansin ng doktor. Doon pa lang napansin ng doktor na may kakaiba sa pangalawa ko. So doon talagang medyo na-alarma din kami, di ba? Second, kumbaga, para kaming pinagbagsakan ng langit at lupa dahil yung tagal namin hinihintay yung mommy at daddy na word. Dito sa second, ganoon din pala, delayed din. Tapos yun, ang unang diagnosis pa nun nakalimutan ko na yung GD, ano ba yan? Nakalimutan ko na yung unang diagnosis
Pag hindi pa alam yung delay, something delay. Parang gano'n, GD something. Tapos, yun, hanggang sa, ano na rin namin siya, napakagastos, Coach Louie, yan din ang reason kung bakit ako nag-abroad. Kasi talagang hindi na namin kinaya. Yun din ang isa sa mga dahil talagang mahirap eh. Ano yung mga challenges, Coach RJ, yung habang lumalaki sila, ano yung mga challenges yun ng mag-asawa na hinaharap nyo? Dinadala nyo ba sila sa mga school of ano? Yun. Ang isa sa mga biggest challenges. Yung sa mga public area, di ba? Kasi kulang din sila sa inhibition nga. Yung pangalawa ko, yan talagang papasok yan sa mga pintuan na talagang hindi niya, di ba? Wala siyang pakialam. Wala eh. Wala mga mahilig siya sa mga ganyang pintuan, yung mga talagang employees only, mga ganyan. Papasukin niya. Tsaka pag nakakita ng electric fan or exhaust fan, yun ang fixation niya. Fixated siya sa electric fan, exhaust fan eh. Tatakbo talaga yan sa loob ng stall sa mall para tignan yung electric fan. Siyempre pag di mo napansin, nawala na, di ba? Kaya dapat alerto ka. Tapos yung panganay ko naman, isa sa mga biggest challenge namin, yung talagang naging adult na siya, lumaki na siya, di ba? Siyempre, maraming hindi nakakaintindi. Medyo siya gumalaw eh. Talagang rough. Talagang mababangga niya kung sino-sino, bahala siya, walang pakialam. Pag uupo siya, talagang babagsak niya yung katawan niya. At saka kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. For example, iihi siya. Kaya dapat may kami parang alam na namin kung dapat paihiin na natin si Adam. Dahil kung hindi mo siya pinaihi, doon siya iihi sa may mall. At talagang ilalabas niya yung niya. Nature. Oo. Talagang walang pakialam yan. Di ba? So, maraming magugulat, di ba? Lalo na nung one time, misis ko, hindi niya alam nasa sakyan, lumabas sa sakyan at nagpupo sa daan, gano'n. So, nagulat siya, bumibili lang siya ng ulam, ganyan. Wala siyang inhibition nga yan. Hindi nila naiisip yung mga ganyang bagay. So, yun yung mga challenges para sa akin, yung talagang paano mo sila mabantayan. Lalo na sa panganay ko dahil hindi hulaan kami. Hindi namin alam kung anong gusto niya eh. Kaya pagka irritated siya, pag gutom siya, talagang mangungurot siya. Mungurot siya. Yun yung niya. Yun ang pinaka outlet niya. Para makaagaw ng pansin. Pag galit na galit siya, tapos hindi niya ma-express yung sarili niya. Kaya ako dati, umuwi ako dito. Sugat-sugat yan. Lahat yan sa kalmot niya. So, Coach RJ, matanong ko rin, as they growing, meron ba yung challenges yung madalas sila nagkakasakit? Or madalas magkasakit? Hindi naman. Oo. Actually, hindi. Si Adam, hindi not much eh. Medyo matibay si Adam. Si Johan naman, madalas sakitin ng tiyan. Diba, isa sa mga findings yung gut. 95% of autistic children have gut issues, microbiome issues. Talaga. Leaky gut. Kaya nga isa sa mga treatment ngayon nowadays is yung elimination diet. Diba? Yung eliminating dairy and gluten. Yung dalawa na yun. Actually, halos lahat ng neurodev doctor na nakausap ko, alam nila yan. Kasi itong dalawa, casomorphin and gluten morphine, something like that. Yan yung mga peptides na sobrang maliit yata siya, kaya nakakapasok siya sa blood-brain barrier, ganyan. Tapos nakaka-cause ng leaky gut. So, yun. Kaya, 95% of them, sakit, inansan niya. Yung pangalawa ko, talagang, alam na namin. Saka marami rin siyang allergy. Ma-allergy rin siya. Pati yung panganay ko, ma-allergy rin siya. Kaya, di ba? So, meron silang autoimmune disease. Very common sa mga yan, autoimmune disease. Dahil nga, may leaky gut sila. Yan, 95% po ng mga autistic children have leaky gut, microbiome, or gut disorder. Yun yung base lalo na sa mga ginawa nating pag-research dito sa autism. Siguro, mas maganda ay isa-isahin natin, Coach RD, yung mga, kasi meron tayong genetics. Discuss muna natin, Coach Louie, bakit daw dumami? Bakit kaya dumami, di ba? Sabi, is it still genetics? Sabi nila, halos hindi mo na mai-point yung genetics eh. Sabi nila, dahil mas gumaling tayo sa pag-identify. Dahil marami ring undiagnosed ng araw. Diba? Mas gumaling tayo sa pag-identify. Pero talagang, hindi mo pa rin pwedeng biglain na from 1:5,000 to 1:36. Ganun kataas yung prevalence ngayon, di ba? Ang dami kong kakilala. Lahat may anak na autistic eh. O itong isa ko nga lang na office mate before na, yun, last na uwi ko, sabi sa akin, Mig, pare, yung anak ko, rin pala, ganyan.
special din, no? Diba? Kasi alam niyang may special children ako. Oh. Dito sa Pilipinas, sa tingin ko wala tayong data talaga na yun yung isa sa mga challenges din natin na dapat meron din tayong data sa Department of Health or kung saang ano man na dapat natitrace natin kung dumadami ba. At to think na sa Pilipinas, meron dun sa lugar lang namin, meron akong nakita na 3 doon sa community namin na autistic. Saka most of the time misunderstood eh. Marami rin talagang ang gusto ko talaga mangyari is to raise awareness. Awareness, very dahil important. yung mga hindi nakakaintindi, Coach Louie, ako talagang kailangan habaan ng pasensya sa kanila. As a parent, talagang ilang beses na talaga akong nag-iinit ang ulo ko dahil sa mga taong hindi nakakaintindi minsan. Hindi nila alam. Education, awareness, importante. Kahit sinabi mo ng special child. Alam mo yun, galit pa rin. Diba? Maraming ganun na akala nila, abnormal yung anak mo, ganyan. They're different, pero they're still normal. They're still part of the society. Diba? Hindi magandang gamitin, lalo na sa Pilipinas, yung salitang abnormal, di ba? Kasi, iba yung, yung connotation na sa parent, di ba? Kahit ako man, di ba? So, iba yung, di ba? Anak mo yun eh. Siguro, yun nga, Coach RJ, yung himayin natin ngayon, kung ano ba yung mga, kasi noon, ayon sa mga, sa research natin, noon, pag pumunta ka ng doktor, pina-check up mo yung anak mo, sasabihin, autistic yung anak mo. We cannot do anything about it. That's forever, di ba? So, kumbaga, bagsak na yung mo. So, alagaan mo na lang yan. Ganito na lang. Di ba? Pero ngayon, based on our research, pwedeng i-reverse. Can be changed or it can be better. Can be better. Totoo, Coach Louie. I believe on that. Sabi nga, di ba? Yung mga, kasi talagang, siya lalo na yung most cases lately are attributed to talagang environmental change, di ba? Modernization ang bisisisi ng halos lahat ng mga natin ngayon. Dahil nga ba saan? Dahil sa pagkain natin, di ba? Environment, yung mga chemical toxins. Toxins ang dami, mga heavy metal. Yan ang unang tinetest ng mga functional med doctor nowadays. Yung mercury, lead, yan mga. At saka yung mga glyphosate. Sabi nga nila, 90% of our crops nowadays are being sprayed by glyphosate, di ba? So, yan yung mga tinuturong causes or yung mga pagkain natin ultra-processed food na hindi na pagkain, di ba? Hindi na pagkain. So, yan yung tinuturo nilang mga pwedeng causes kung bakit tumaas yung prevalence ng ating autism nowadays, di ba? Siguro nga doon nga sa mga mga magulang or parents na merong cases din ng ganitong sitwasyon. Tingnan nyo rin yung pagkain. Diba? Kaya nga Coach Louie, meron nga ako narinig na isang doktor nga, sabi niya. Pag tinanong ko yung mga dati pag may pumunta daw sa kanilang parents, pina-check up yung anak nila kasi nga narinig nila yung tungkol sa functional medicine, diba? Kaya sabi nga nila, every autism child should have a functional medicine workup. Kasi nga, kailangan tignan kung ano yung nagkukause nung autism. Ano ba yung nagkukause? Dahil ba sa leaky gut or deficiency of that? Mitochondrial dysfunction ba? Ganun ba? Kailangan talagang muna yung root Hindi yung name it, tapos blame it. Name it, blame it. Diba yung autism, sorry, nothing we can do about it, done, tapos, diba? Baga, ni-name mo lang, tapos okay na, tapos na yan. Wala na, yan na yung hanggang dyan lang. Dapat talaga, you need to investigate daw pala kung bakit ba nagkaroon ng autism. Diba? So, yun. Ano yung mga dapat nating Coach RJ? As a parents, ng mga nakikinig na merong issue din ng ganitong sitwasyon, ano yung mga dapat nating siya sa atin? Yun nga, yung doktor, kinikwento ko nga kanina, sabi niya, yung doktor, may parent daw lumapit sa kanya, Ang unang-una kong tinatanong ano bang kinakain niya? Ano bang kinakain? Food, number 1. Ano bang kinakain niya? Automatic yan, pag may hawak daw na dyaryo yung parents, itinataas na yung dyaryo. Nahihiya dun sa mga kung kinakain ng bata. Tinataas na daw yung dyaryo o kaya yung cellphone, titingin na daw sa cellphone niya kasi mahihiya Dahil, ang kinakain is kung ano yung gustong kainin ng bata. Siyempre, ano ba yung mga pagkain? Comfort food. Yung mga highly palatable food, di ba? Yung mga pizza, mga sarap na pagkain. Hindi pagkain, di ba? Mga pinag-usapan natin sa mga ibang natin. Mga pagkain na
processed. Yan, ultra-processed yung mga fake foods, di ba? So, yun. Mga masasarap, pero hindi masustansya. So, yun yung muna tinitignan. Tapos, ano pa ba? Yung mitochondria dysfunction. Oo. Yun, may test na rin sila dyan. Oo, meron na din mga test na ginagawa dyan sa yung energy problem. May energy problem. Ibig sabihin, pag may problema sa mitochondria. Pero di ba, mitochondria, Coach Louie, ito yung pinaka-pinag-aaralan natin sa lahat about health, di ba? Sa insulin resistance. Kumbaga, the healthier you are, the healthier your mitochondria is, di ba? So, the more na magsaksa ka ng mga toxins sa katawan mo, the more na namamatay yung mitochondria, the more na nag-weaken yan. Dysfunction sila. Pero, di ba, ang mitochondria, pwede mo rin palakasin yan. Yung mitogenesis, di ba, yung mga through fasting, through hormesis, di ba? Kaya, yung mga turo natin, through ketogenic diet, di ba? It's very, ngayon, important for autism, yung ketogenic diet. Siguro nga, sa mga parents dyan, subukan din natin na... For sure, ako, yan ang aking pinaka-goal. Kaya that's why I wanted to pag-usapan to. Dahil talagang I'm reaching out sa mga parents na katulad ko na mayroong mga special children. Try natin po, baguhin yung lifestyle nila. Baka makakita tayo ng maganda at malaking change. Kasi hindi kaya ng wife ko Coach Louie. Siya mag-isa 4 children, dalawang special, di ba? Ako talaga, ang dami ko ng plano. Ang gagawin ko, mag-experiment talaga ako. Hanggang sa supplementation, gagawin ko lahat yan. Nabanggit din yun, Coach RJ, supplementation. Gagawin ko lahat yan. Una-una sa diet nila, nutrition. Babaguhin ko yung talagang pagkain nila. Whole food, ketogenic, ganyan. Tapos very low carb, good sources of fat. Yan, tingnan natin kung di magbago ang behavior nila. Tapos, siyempre, gluten-free. Siyempre, dairy-free. Yan, tatanggalin ko yung mga allergenics, yung mga talagang nagkukos ng leaky gut. Yan. Tapos pag-exercising ko, yan ang pinaka-importante yan, Coach so important for itong exercise sa mental health nila. Sobrang importante, Coach Louie. Tsaka yung dami yung mga supplementation. Yung mga nabanggit doon, yung arginine, L-carnitine tsaka creatine, di ba? Glutathione, pati creatine. Creatine, yan. Kasi ang creatine is energy to the mitochondria. Energy to the mitochondria. It gives energy to your mitochondria. It's a bodybuilding supplement, pero apparently, maganda pala sa utak yan. Ay, sa mga, maganda siya sa utak, maganda siya sa energy siya Extra at energy saka, Coach RG, nabanggit mo na din yung creatine. Vitamin D rin, sabi nila. Vitamin D. Sa perimenopause, saka menopause period sa mga babae, nire-recommend na rin ng mga doktor na mag-start taking creatine. Okay. Okay. Daming findings about creatine nowadays. Healthy siya. Ako, I'm always on creatine kasi for lifting purposes, pero yun nga, ganda pala sa health, ganda pala sa mitochondria. So, babaguhin ko lahat yan. Pati yung kanilang, meron pa nga studies lately about ito, talagang under, research. At yung vasopressin, oxytocin. Oxytocin and these are both molecules or hormones. Vasopressin is an antidiuretic. Pero, tinry nila in-inject yan sa utak ng mga bulls, parang gano'n. Nagkaroon sila ng extra affection. Parang tsaka yung oxytocin naman, gano'n din. Yung parang ini-increase yung pagiging social mo. Kasi di ba isa sa mga problema ng mga autistic, anti-social sila. Parang wala silang Ito talagang Pero mas mataas daw yung sa vasopressin ngayon. Mas promising daw yung studies sa vasopressin. Pero hindi pa kompleto to. Ang problema nga lang daw, autism is the most underfunded. Totoo yan. Is the most underfunded sa research. Kaya yung oxytocin, nagkaroon lang ng konting lamat yung kanilang research. Let go na daw. Nawala daw lahat ng mga fundings. Ngayon, nandito sila, nag-move on sila sa vasopressin. Pero may mga ibang effective. Yung talagang nakikipag-socialize, o lapasado yung anak nila. O nagpo-focus bigla. Ganun. Itong vasopressin naman, mas mataas ang niya. Mas promising siya kasi, talagang chinek nila yung mga bata through spinal fluid, yung SCF, di ba? Spinal, yung, cerebrospinal fluid, di ba? CSF. Yan, nandyan. Chinek nila yung vasopressin levels. Halos lahat ng mga may problema na autism,
Baba yung vasopressin. Dry. Tapos ngayon, nag-start na sila mag-administer nasal spray. May mga promising effect. Pero under studies pa rin. Sabi nga nung ni Andrew Huberman, ano daw, ikaw ba kung parent ka, gagawin mo ba sa anak mo yan? Oo, why not? Sabi nga kasi kung pwede lang. Kaso, hindi pa rin siya out eh. Talagang maano pa rin siya. Dahil nga yung vasopressin, kailangan proper dosing eh. Or else, may effect din siya sa blood pressure kasi antidiuretic siya eh. Baka mamaya, tumaas ang blood pressure, di ba? Kailangan proper dosing din. So, under study siya ngayon. Kaya sana, tumaas pa yung magbigay tayo ng fundings sa mga research. Daming matatalino, daming mga scientists dyan. Kaso nasasayang ang mga work nila. Kasi walang fundings. So, sana pupunta yung fundings. Doon sa mga, quick fix. Diba? Mas maraming pera kasi. Billion yata napunta sa Ozempic. Tapos, doon sa mga importanteng bagay na wala eh. Diba? Wala silang fundings. Nagkwento nga yung client ko kanina, mabanggit lang yung Ozempic. Sa South Africa daw, black market na ngayon. Nasa gym na ngayon yung Ozempic. Speaking of Ozempic, Coach Louie, recently napanood ko yung cartoons, yung South Park. Familiar ka ba sa South Park? Hindi. Cartoons yan sa MTV. Gumawa sila ng movie sa Ozempic. Ang galing, ang ganda. Talagang research nila. Ang galing na research nila sa Ozempic. Ganyan. Tapos yung, hanggang sa dulo, nagkaroon na ng parang mob nga, gera between mga Ozempic, na mga nanay na gumagamit. Hold up na nila yung mga, factory, pharmaceutical. Tapos ito rin, nakigulo rin yung mga sugar company, mga Coco Crunch, lahat sila. Nakigulo rin sila. Sabi niya, pinapatay yung business natin ito. Itong Ozempic. There's only one drug, sugar. Tawa dito sa cartoons na to. Nakakatawa itong South Park. So yun. So mabalik tayo sa usapan. Autism, Coach Aji, nabanggit mo na rin kanina yung diet. So doon sa mga parents, tingnan natin yung elimination ng mga processed food. And obserbahan natin yung mga anak natin. Diba? Oo. Kasi kaya nga, isa yan sa mga tinuturo, Coach Louie, na 95%. Sabi ni Dr. Hyman, based on their studies. Isa yan sa mga causes, di ba, ng microbiome, leaky gut. Kung bakit tumaas yung cases, di ba? Dahil sa modernization ng mga pagkain natin. Dahil nung araw na wala naman tayong mga processed food eh. Diba? Totoo. Ang kinakain lang natin kung ano yung mga galing sa lupa, galing sa mga hayop, gano'n lang eh. Ngayon, dahil sa na-invento na yung mga iba't ibang klase chemical pagkain, ayun, dumami na yung cases natin ng Tsaka yung isa pa dyan, isa pang cost nyo mga processed food niya, nakaka-deplete din ng minerals yan eh. Oo. Diba? Sinisira na nga niya yung gut, nakaka-deplete pa ng minerals. So, doon pa lalong lumalala yung mga sakit ng ng mga kabataan, dumadaming cases ng neurodiversity. Hindi lang autism, neurodiversity, pati mga ADHD. Gusto nyo, nagkaroon ng experiment. Yan, kay Dr. Robert Lustig naman. Experiment sa mga bata na pinakain ng ultra-processed food ng isang group. Ito, pinakain naman ng mga whole food diet, whole food. Ito, automatic, itong isang group na to. Bumaba yung mga grades, hindi sila makapag-focus, sa mga studies nila, hindi sila makapag-memorize. Automatic, mental health, bumagsak. Talagang intelligence, bumagsak. Hindi sila makapag-focus, nawala yung... Ito yung we're talking, this normal kids, Normal children to, experiment to, Imagine kung yung cases autism pa. Diba? Kumbaga, sabi nga ni Dr. Mark Hyman, diba, yung ating genetics is the bullet. Tapos epigenetics is the trigger. You pull the trigger. It's when you pull the trigger, diba? So, sa case namin, most probably genetics meron kami on our side. Kasi dalawa di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung nag-trigger, di ba? Hindi natin alam. So, yung dalawa na anak ko, pinanganak sila both in Manila and sa syudad eh. Normal delivery yung dalawa. Normal delivery. Tapos yung dalawa ko naman, probinsya na. Yung dalawa kong anak, probinsya na sila pinanganak. So, Hindi natin alam kung ano yung nag-trigger. Most probably genetics pa rin. Pero, yun nga, pwedeng hindi ganun kalala, Coach Louie. Pwedeng hindi ganun kalala. Ang dami ng cases ni Dr. Mark Hyman na talagang better yung talagang gumraduate ng high school o gumraduate ng Tapos yung lalo na kay Dr. Susan Go. Yan. Isa sa mga biggest ng autism lately.
Dr. Susengo. Sa mga parents dyan, try to research her. Talagang sobrang galing. Ganda ng mga ano niya. Yun. Kung i-combine lahat yan, unang-una is to fix everything. Yung physiological muna. Sabi nga nila, yung mga behavioral therapies, okay naman siya. It helps a lot. Diba, yung mga anak ko nga, nagpapa-OT yan mga yan. Occupational therapy, behavior mga. ABA, ganyan, speech therapy. Napakagastos, di ba? Kaya nga ako napunta rito sa ibang bansa dahil... Meron bang, Coach Sergio, meron bang organization or Facebook group about autism parents or yung mga parents, meron silang group ba sa Pilipinas? Ano ba? Sa government, gano'n? Hindi, yung kumbaga private. I'm sure meron yan, meron. Pero meron din silang group. Sa wala akong yung wife ko, hindi naman siya, sa busy niya. Sa busy niya, wala na siya talagang tayo makipag... Kasi parang sa tingin ko importante na meron din community. Yung mga magulang. Support, no? Support. Social support. Oo, doon nag-uusap. Why not? Siguro baka subukan natin mag-create ng group. At least makakapag-share din tayo ng Kasi ang isa sa mga reason din, Coach RJ, natin dito, #autism. Oo. Kasi Coach RJ, nabanggit natin yung pag-exercise. Paano makapag-exercise yung anak ko, di ba? Ito yung tanong ng parents. Paano makapag-exercise yung anak ko hindi nga makapag-focus? Di ba? Di ba? So may mga tayo pamamaraan dyan. Pwede mong yung music. Di ba? It's good for them. Music therapy, maganda rin daw. Music therapy na kahit kay Zumba na... Sinasuggest niya yan, Dr. Susengo. Yung music therapy. So yun. Anything to increase their focus. Pero dapat nagsisimula talaga physiologically. Pagkain talaga. Ganyan. Kasi napaka-importante. Pa-therapy mo araw-araw yan, kung ang pinapakain mo is crap, talagang for basura, lahat, ultra-processed food lahat, walang mangyayari dyan. Kasi wala. Gumagastos ka na ng gumagastos sa therapy na walang mangyayari dyan. Kasi kung i-analyze natin, eto na yun, meron na talagang mga pag-aaral at proven na to, na yung relationship ng gut natin at ng brain ay talagang very connected. Very connected yan, connected. Pati muscles, di ba? Muscles din, sabi nila. Kaya nga yung exercise, di ba? It's good for Alzheimer's, prevention of Alzheimer's, may training exercises. So, yan, tama yan. Kaya ako, Coach Louie, isa yan sa mga dream ko. Yung talagang parang spread knowledge sa mga kapwa ko parent na tsaka to put up a community, yan, a gym, natin maybe a gym for special children, tapos to fix them. Yan ang mga sana meron tayong mga government officials na isa yung mga pangarap ko na ako sponsoran tayo na magpasimuno ng yan. Why not, Coach RJ? Kaya ako, I'm still on the process of studying. So, yan, nakaplano na at lahat. Pagbalik ko rito, mag-start na ako ng course ko sa pagiging ABA, Applied Behavior Analysis Therapist. Very interesting din yan kasi nga, nabanggit mo nung nakaraan na iilan lamang yung mga trainer or therapist na... Sa demand, Coach Louie. Imagine mo, 1:36, di ba? Ang dami. Sa US to, pero sa Pilipinas, I'm sure marami din. Kasi sa dami, ako yung mga co-parent ng wife ko, usap-usap sila, talagang, may slots pa ba dyan? Wala na. Dito, may slots pa ba dyan? Wala na, ubus na. So, hindi nila alam ngayon saan nila ipasok yung mga anak siguro nila. Subukan natin mag-create ng group about sa Pilipinas. Kumbaga, i-connect natin. Kasi, tingnan natin kung gaano yung reaction. Kumbaga, marami ba tayong mga parents na doon, pwede tayo mag-share ng kumbaga, based sa mga patuloy tayo nagre-research na kasi mga information na pwede natin i-share sa kanila. Oo nga. Yung tawag dito, yung, alimutan ko, sabihin ko. So, yun. Isa yan sa mga problema rin ng na kailangan gawin sa mga batang may autism. Yung structure. Kailangan may structure yung araw nila. Importante yun. Kailangan ng isang activity na makakapagano ng energy nila. Kaya exercise, doon pumapasok yung importance ng exercise sa kanila. Yan. Tapos kailangan at this time of the day, nag-exercise. Yung structure. Kaya yung mga ibang bata, nagiging idle sa bahay. We're still guilty about sa ganyan Yung si Adam, namin, pag busy-busy yung wife ko, talagang nasa bahay lang. Pag gano'n, lalo silang manonood lang sila ng TV. Kailangan, di rin siya nanonood ng TV. Ano lang talaga siya, alam mo yun, lalo nagiging idle yung utak. Dapat may activity every hour, gano'n sila. Kaya may mga parents na pinapasok nila yung mga anak nila sa swimming, dito sa exercise, sa ganyan, kung ano-ano activity, ganyan.
Kailangan lang talagang may mag-aalaga ba, na Oo. marunong, gano'n. Ako gano'n ang pinaka-dream ko, magkaroon ng gano'ng place. Tapos hindi lang 'yun, parang ang gusto ko rin is to educate din at the same time. Oo. Kumbaga hindi lang sa mga bata, pati sa mga parents Oo. na katulad ko, na 'yun mag-educate sa kanila papaano ba natin baguhin yung lifestyle nila. Magsisimula tayo sa pagkain, sa diet, sa exercise, sa pagtulog nila, sa araw. All about gano'n pa rin kung paano yung turo natin, Pillars of health talaga. yung staying close to nature, pagpapaaraw ng ganitong oras, tapos yung avoid blue light in the evening, lahat. Gusto kong i-apply sa mga anak ko 'yan. Tignan kasi gusto kong mag-experiment kung sabi ko nga, what if 'tong anak ko, 16 years old na siya ngayon, mapagsalita ako pa 'to. Oo, 'di ba? 'Di ba? Siguro laking para akong tumama ng jackpot sa lotto nun, Coach Louie. 'Pag yun ang nangyari sa'kin, malamang ang pakiramdam nun para akong tumama sa jackpot talaga sa lotto. 'Di ba yung kinikwento nga ni Dr. Hyman na yung, isang doktor din, Ayun. 'di ba, na sinabihan niya yung doktor na bakit di mo subukang baguhin yung pagkain niya, 'di ba? In 2 weeks, Saka yung pinabasa niya yung libro biglang niya. nagsalita. Yung libro ni Dr. Mark Hyman na Ultramind Solution. Oo. 'Di ba, pinabasa niya do'n sa doktor na yun. Kasi meron siyang libro na ang title, Ultramind Solution, is all about how do you develop, fix your mental disorders or your parang to improve your mental health, 'di ba? Dieta lang, diet lang, lifestyle lang, parang everything boils down to the same, to the pillars of health. Kaya nga ako, Coach Louie, ngayon, unti-unti na, wife ko, nag-i-incorporate na ng konti-konti ngayon. Hindi lang niya 100% yung pangaplano ko kasi siya lang mag-isa, Oo. Unti-unti na, Coach Louie, parang na kaming mga nagkikita na siya ng konti ngayon. Tinataasan na namin yung mga good sources of fat, Oo. nag-o-omega 3 sila, hindi lang yun, yung rice, pag pinasasaing, pag nagsasaing kasi rice pa rin sila hanggang ngayon, hindi nila mabago, Oo. hindi mabago ng wife ko. Siguro pag nandun na lang ako. Kaya ang ginagawa niya, nilalagyan na niya ng butter, yung rice, para bumaba yung GI. Tsaka hindi lang yun, yung fat is good pa rin, di ba? Sabi ko minsan, hindi lang butter, lagyan mo ng extra virgin coconut oil, ganyan, para good fat talaga, di ba? Hindi lang butter talaga. So yun, unti-unti na, ngayon, nagpadala ako ng box recently with creatine. Try nga natin creatine, sabi ko, naging incorporation ng creatine, smoothie with creatine. Tapos yung smoothie nila, may mga veggies, ganyan, lalagyan niya ng creatine, lalagyan niya ng avocado, good fat, ganun. Yan ang gusto kong ituro sa mga kapwa ko na autism parent, special parent, ang tawag sa amin, mga special parent, di ba? Special children, So yun, unti-unti na namin silang tapos hindi lang matutukan ng wife ko, kaya nga ako talagang yan ang pinaka-dream ko of retirement, Coach Louie. Yung makapag-retire ako, tapos matutukan ko sila. Kasi gusto kong magkaroon ng achievement sa kanila. Kunwari, mapagsalita ko yung panganay ko. Tapos yung pangalawa ko, yung ma-normalize lang ba, makapag-aaral, makabalik sa high school man lang, or sa elementary pa na, di ba? Yung pag-iisip niya, saka yung maging siguro, pinakamagandang goal ko na lang sa kanila, magkapamilya siya sarili. Yung pangalawa ko, Be a normal kasi ang gwapo pogi, tapos biglang, di ba? At yan, doon sa mga na-research natin, Coach RJ, merong case story doon, yung adolescent na dahil sa treatment, sa supplementation, changing of diet, nakabalik siya sa pag-aaral. Lagi naman in-emphasize yung importance ng therapy. Lagi naman, importante naman yan. Hindi ko naman yung mga occupational therapy, speech therapy. It's part of the treatment, sabi nga nila. But you need to treat the brain as well. Hindi lang yung mismo, it's not just a psychological disorder, it's also a brain disorder. Parang yung topic natin kay Dr. Amen, di ba? Yung ini-scan yung mga utak. Ganon din sila. Ganon din ang autism. Sabi nga nila, halos lahat daw ng ini-scan na utak ng autistic na bata is swollen brain. So may inflammation, di ba? Inflammation. So ngayon, mag-investigate ka, ano yung nag-cause ng inflammation na yun? Di ba? Ano ba yun? Baka mamaya may mercury poisoning pala, may lead poisoning pala, o kaya may mga molds, black molds, di ba? Ang daming toxins, di ba, Coach Louie? Kaya yung mga di ba, dati, yung mga laruan-laruan lang na plastic, mga melamine, toxins din yan Tapos lately, mga cleaning materials, puro toxin, yung mga ni-spray nila, lahat daw ng mga chemicals talaga. Lahat daw ng mga scent na amoy bulaklak, pero hindi naman daw bulaklak. Those are all toxins. Ilayo nyo po yung mga anak nyo sa ganyan. Kaya ako lately, mga spray na anti-bac na kung ano-ano. Mamaya may nag-spray sa gym, ganyan. Tapos naamoy ko, buisit ako.
takip kaagad ako ng ilong kasi alam ko na toxin yung pinapasok natin sa katawan natin yung mga yan, di ba? So yan, number one, malaking factor ng toxins, Coach Louie. Di ba? Dahil sa modernization, tingin ko kaya dumami talaga ang autism. Major cause talaga is yung dalawa, toxins and ultra-processed food. Yung dalawa ang pinaka-major causes. No? Ano pa sa tingin mo ang mga naging major bakit dumami? Yun ang sa mga research, mga investigation, yun yung isa sa dalawa sa pinaka-major. Dalawa sa major, di ba? Tsaka yung modernization malamang may effect din ng mga radiation. Di ba? Kasi napakaraming reason kung bakit kung talagang iti-trace nyo kung anong reason. Kasi nga, doon nga sa mga na-research natin, pag pumunta ka doon sa doktor na yun, iniimbestigahan nila lahat. Yun. Nagkasakit ba yan? Nagpabakuna ba yan? Head trauma. Head trauma ba yan? Ikaw as a parent, nung pinagbubuntis mo siya, nagkaroon ka ba ng vaccine? Oo, di ba? Gusto ko rin sabihin yan, Coach Louie. Yan palang mga, toxins na yan. Hindi lang pala yan, napapasa sa isang generation. Talagang all throughout doon yan. In 3 to 4 generations pala yan, Coach Louie. May effect pala yan. Kunwari yung parents mo is nagda-drugs. Ang effect niyan hanggang doon sa grandchildren. Hanggang sa grandchildren. Ganun pala yun, Coach Louie. Kaya malaking factor pala kung ano yung in-introduce mo sa katawan mo. Tapos, parent ka, during the conception, ang dami. Sa conception pa lang. Yung development. Sa conception pa lang. Ganun pala yun, naipapasa pala lahat yan. Kung ano yung meron ka ng mga time na yun. You're a smoker, you're using marijuana, you're smoking marijuana the whole time, naipapasa pala lahat yan. Hanggang sa narinig ko yan. 3 to 4 generation. Ako kaya, sabi ko nga, para ako napaparanoid nung naririnig ko yan na mga podcast na yan yung mga doktor kasi sabi ko, ano ba nangyari sa akin nung mga time nagpabata ako, nagbubuntis yung anak ko, yung misis ko. Wala naman, kaso nagtitake ako maraming supplement dahil nagko-compete ako. Although I'm a natural bodybuilder, pero marami pa rin supplement. Mga pre-workout, mga fat burner, di ba? Parang mapapaisip ka rin. Hindi kaya naipasa ko kasi sana ko yung nakaka-paranoid ba? Di ba? Ganun pala yun, napapasa pala yan. Hanggang sa grabe, no? Kaya nga, doon sa mga future parents, mga nagbabalak, di ba? Sabi ko nga doon sa mga client ko na magpapakasal, ang gagawin nyo ay human being. So dapat you should be healthy, both of you, di ba? Complete kayo ng nutrition. Pag exercise kayo, you should be healthy kasi gagawa kayo ng baby. Ang product mo is a human being. Hindi naman yan. So gusto mo maging healthy yan, dapat parehas kayong healthy. Imagine wala tayong kaalam-alam yan. Diba? Kung alam ko lang yan, bata ako talagang alam yun. Na hindi ako nag-introduce ng kahit anong chemical sa katawan ko. Kasi nakaka-paranoid Yung mga may nagsabi rin sa akin yun before. Nung na-discover namin autistic yung panganay ko. Sabi sa akin, hindi kaya dahil sa mga supplements na tinitake mo. Ngayon, nung pinapakinggan ko tong podcast na to, bigla ko siyang naisip. Sabi ko, baka nga, sabi ko, lakas kong mag-take ng mga supplement ng kung ano-ano, NO2. Kaputukan ng mga nitric oxide. Lahat, Coach Louie. Lahat ng nabibili mo sa GNC, lahat ng nabibili, meron ako niyan. Wala lang akong mga steroids, hindi ako, yan. I'm a natural bodybuilder, yan ang sinasabi ko, pero hindi pa rin ako pure natural dahil lahat ng nabibili sa GNC, lahat yan, tinira ko lahat yan. Fat burner dito pa. Or pre-workout supplement, NO, HMB, amino acid, lahat dyan. Meron akong tatlong pre-workout, tatlong intra-workout, tatlong post-workout, ganun. Grabe. Ganun, Coach Louie. Kita ko, meron akong tabletas, mga amino acid, binunguya ko lang. Siyempre, chemical pa rin yan Hindi naman totoong pagkaya. Amino acid na yan. Malay mo kung anong ginawa niya sa katawan mo, di ba? At naipasa ko sa DNA ng anak ko. Nakaka-paranoid habang pinapanood ko sino ba itong doktor na nagsasabi yan? Nakalimutan ko na. Basta yun, may effect siya hanggang sa 3rd generation. Lalo na yung mga drugs pala. Marijuana, mga shabu-shabu na yan, may effect. Even smoking itself, may effect. May effect sa health, sa mental health, sa brain. Even smoking, sa baby. Ayan, tama yung sinabi mo. Kapag may project ka na human being, magpaka-healthy ka. Malinis ka dapat. Hindi ka dapat mga bibisyo-bisyo.
Ako nga, Both doon lang parents sa supplement should be. lang, busy, ano na ako, nagigilty na ako. Sa supplement lang, what more kung mga nag-drugs, di ba? Oo, umiinom ng alak. Or minom ng alak, or nag-UOC, di ba? Or marijuana, di ba? Nagsashabu. Ay, ako, kawawa naman ng mga magiging anak nila, di ba? Wala pa sila sa mundo, meron na silang mga defect. Di ba? So, yun. Ano pa bang pwede natin pag-usapan, Coach Louie? Mga ADHD, Coach Louie. Oo, dumadami na rin. Mga, tsaka ang dami ng diagnose, Coach Louie. ADHD. Ako, ang dami kong kliyente na diagnosed with ADHD. Eh, siyempre, pag ADHD, di ba? Iba sila mag-isip, Coach Louie, ang taas din ng depression sa mga yan, sa mga batang yan. Kaya Yung papakmatay. Sa Amerika na tumataas, double, triple yung cases ng mga nagpapakamatay. Yun, yung client ko, yung anak niya, diagnosed yun with ADHD. Yun, di ba, nag-commit na suicide. Pero, buti na lang, hindi, natuluyan. So, ang dami. Ang taas ng depression sa mga yan. Sabantayan niyo po yung mga anak niyo. Sa mga kinakain nila. Pag napapansin niyo na nawawala sila ng attention span, bumaba ang focus nila. Tapos, tanongin yung sarili niyo, ano ba pinapakain ko sa anak ko? Importante yun. Yun na, experiment ni Dr. Robert Lustig itself. This is research, research funded. Itong mga bata na pinagpapakain ng mga ultra-processed food, all of a sudden, nawala ang focus, nagkaroon ng mga learning disorder, so bumagsak talaga ang mga grades, ang mga hindi sila tapos automatic nung tinanggal, bumalik. Tapos, yan ang epekto ng pagkain. Meron pa, hindi pala bumalik agad. Nung tinanggal yung mga yon, nag-worsen pa daw. Pero after, doon, bumalik. Ganun pala yun. Yung effect pa rin ng pagkain. Ganun pala yun. Yung, for example, sabi ng mga ibang nanay daw, alam mo, hindi ko matanggal yung bread, saka yung milk sa anak ko Kasi pag tinatanggal ko, lalong lumalala yung behavior. Kasi yun yung tinatawag na withdrawal. Mali daw yun. Mali yun. Dapat tanggalin nyo lang. Hintayin nyo yung effect. Hintayin nyo. Dapat eliminate. Yan ang number one na rule. Kung gusto nyo talagang umayos yung behavior. Ako lang, Coach Louie, talagang on hand, na-experience ko yan. Talagang na-experience ko yan. Bawat umuwi ako sa Pilipinas, malamang, siyempre, dahil gusto namin mag-enjoy. Puro kami junk food, pinapakain ko sila ng ice cream. Ganyan. Order tayo pizza, order tayo KFC, order tayo McDo. Ganyan. Ako. 1 month, na ang sama ng diet ng dalawang special children ko. Yung dalawang normal, okay lang sila So, siguro gumugulo lang sila. Medyo naging hyper lang, or di natin alam kung naging school sila, baka bumaba rin ng grades nila, di ba? Pero normal sila Itong dalawang special children. Napupuno kami ng kurot. Tapos yung isa, bigla na lang naglalakad kami ng aso, napasok sa bahay na ibang bahay na hindi namin kakilala. Paano kung matrespassing at mabaril siya, di ba? Di ba yun yung mga worries namin Talagang dapat hawak-hawak ko sila lagi. Yung isa, laki-laki na, hawak-hawak ko pa rin. There was a case na muntik pa kaming mamatay, nalunod. Yung panganay ko, nasa resort kami. That time, kasagsagan ng pandemya. Pero nag-resort kami. Punta kami ng Bolinao. Tapos, parang deserted yung resort. Walang tao. Kasi kami lang, yung konti lang, yung naka-check-in Ultimo lifeguard, wala. Ayun. Tumalon sa 8 feet na pool yung anak ko. Siyempre, nakikita ko, nalulunod na. Talon ako. Talagang, hindi na ako nalang sa pwersa, lakas. Tulak, hanggang sa nakaparating siya. Pero nakakainom na ako. Akala, siguro napalayo pa siya ng konti. Malamang isa sa amin yung hindi naka-survive. So, ayun, yun yung isa sa mga challenges ko dati as a parent. Kaya dahil doon na-trauma ako. The next day, pumunta kami sa beach. Talagang the whole time, yakap-yakap siya. Malakas siya Lakas ng pangalan ko, mas matakas sa akin. Nakita ko nga, Tsaka, malalakas talaga sila. Genetically, malalakas sila. Wala silang inhibition. Kahit payat yung mga yan, ang lalakas. Pati yung pangalawa ko, pag yung talagang, kunwari pipilitin mo on something, kunwari vaccination, hindi nila ma-vaccinate yan. Hindi nila ma-vaccinate yan dahil magwawala talaga. Kahit ng payat, parang lakas. Sobrang nilang lakas dahil nga wala silang masyadong inhibition. Hindi sila inhibited. Talagang sila. Very powerful talaga. So, yan yung mga challenges ko as a parent of a dalawa, hindi lang isa. The 2 special children. So, ako isa sa mga dream ko, Coach Louie, retirement. Tapos to give time to my 2 special children to experiment on them. May mga dream goals ako sa kanila. Yung panganay ko, ang goal ko lang dyan, simple lang, makapagsalita lang. Yan. Kahit na hindi siya normal, palagaan namin siya hanggang sa pagtanda niya. Makapag-communicate lang. Yung
kahit na 1 or 2 words, kunwari, per sentence, kunwari, hungry. Ganun ba? Alam namin, hungry siya. I don't like it. Itchy. Alam namin, poops. Alam namin, wiwi. Alam namin. Di ba ngayon, hindi, hulaan kami. Kukurutin ka na lang niya pag may gusto siya. Tapos kapag, nagmamall, paihihin mo na si Adam, paihihin mo na kasi pag hindi namin pinaihiyan, baka biglang umihi kung saan. Iihiyan sa labas. Talagang lalabas na yan, magugulat na lang mga tao, titingin na lang. Siyempre, 60 na yan. Imagine that. He's practically an adult na. Laki, mas matangkad pa sa akin. So, yan ang goal ko sa kanya. To be able to communicate. Tapos sa pangalawa ko naman, mataas ang expectation ko sa pangalawa ko. Matalino yun, nakapagbasa yun. Behavior lang siya. Talagang behavior lang yun, talagang takit ng tenga, oversensation, yung oversensation, ingay, fireworks, ganyan. Takit ng tenga yan. Kaya binila ko siya ng noise cancelling na. Tapos, ano pa yung mga behavior niya, bigla na napapasok sa mga bahay-bahay. Walang walang pakialam. Titingnan yung electric fan. Siyempre, di ba, delikado rin yun. Mamaya, may mga hindi nakakaintindi. Trespassing. Tapos, sinaktan, di ba? So, ano pa ba? Yun ang behavior niya. Minsan, hindi naman siya masyadong violent. Hindi katulad nung panganay ko na medyo talagang ungurot, nagkakagat. Yan. Nagbabite. So, yan ang goal ko sa kanya. Mas mataas ang expectation ko sa kanya. Gusto ko talaga makapagpamilya siya. Wala ba silang Coach RJ, yung bang parang wristband or chain? Dapat meron silang ID yung for autism, di ba? Dapat meron. Meron before, meron sila yung ID. Or universal, mag-create ang mga Pilipino ng something na marker or band. I'm special. Kahit suot lang nila na Hindi, tsaka totoo yan, Coach Louie, dapat talaga mag-raise din ng awareness. Kawawa yung mga special children dahil misunderstood. Maraming tao na, alam mo yun, hanggang ngayon talagang di pa akala nila sira ulo, ganyan. Kinakatakutan sila. Hindi naman sila di ba? Akala mo, galing sila sa different. They're different. Iba lang sila talaga. Sabi nga nila, it's not a disability, it's a special ability. Yan ang sinasabi nila sa autism, di ba? So yun, dapat mag-create ng awareness. So sana itong video natin mag-create ng awareness sa mga tao, hindi lang sa mga parents of special children. Yun, na mas maintindihan nila yung mga special children, how to, yung nga, dati, yung anak ko, yung panganay ko, nakabasag sa SM. Kabasag ng base. Buti na lang pala ang SM is kahit pa paano is medyo autism friendly. Ayun. Hindi naman pinabayad. Basta meron siyang PWD. May PWD ang anak ko, dalawa sila. May ID sila PWD showing na autistic sila, di ba? Yun, hindi pinabayad. Automatic pala yun. Parang isa law. Pag nakasira yung isang bata na may special, na special children, yan, hindi pa babayad. Hindi siya liable. Interesting to know kung meron bang yung batas natin, meron bang ginagawa din. Meron ba silang special, treatment or consideration sa ating mga special population. Tuloy-tuloy natin to, Coach Louie. Gawa tayo ng mga ganitong topic para makapag-raise tayo ng awareness. Pati sa mga gawa tayo ng group, yung sinasabi mo na importante din yun yung social group, di ba? Na paano natin ma-improve yung buhay ng mga parents at the same time ng mga children with special needs, diba? It could be better, diba? Na hindi po ito permanente. Yung nga yung sinasabi ng mga functional medicine doctors natin lately, tsaka ni Dr. Susaingo, na Harvard, ang taas ng credentials nito si Dr. Susaingo, one of the best doctors when it comes to autism. Meron siyang sa US na malaking clinic for autism. Yun nga, it can be better. May mga nare-reverse po. Pero isa rin sa mga tamang sinabi nila about autism. The earlier you detect autism, the better intervention. Kaya nga ako ngayon, I'm not expecting much sa mga bata, sa mga anak namin. Ang gusto ko na lang maayos sila ng konti. Yung bang medyo manageable na sila, naiiwan namin sila sa bahay, na hindi kami worried. Makapag-socialize. Dahil makapagsalita si Adam, yun lang, maliliit na lang. Na malaking bagay na para sa amin. Kasi si Adam, I think not only for you, the whole parents is looking for that also, diba? Malaking bagay na sa amin yun. Sa mga special parent yan, yung konting improvement, malaking bagay na sa amin. Kaya, tingin ko po magagawa natin yan through lifestyle changes lang.
Hindi natin kailangan ng mga gamot. Actually, speaking about gamot pala, Coach Louie, mga Antipsychosis. ang tagal na ganyan ng anak ko, Coach Louie, yung Risperidone. Di ba yung inano niya, binabanggit ni Dr. Susenko? Oo. Yung Risperidone, ang tagal niya na gano'n. Dependent kami doon. Kasi yung Risperidone, antipsychosis, depressant siya eh. Para siyang hindi magiging hyper yung anak mo pag pinainom mo yun. Para siyang quick fix din eh. Pero yun ang pinaprescribe ng mga doktor natin dito. Yun ang pinaprescribe nila eh. Tagal namin naging dependent doon, nagpapa-prescribe pa para makakuha kami regularly. Dahil maganda nga naman, pag ininom ng anak ko, calm siya. Calm siya. So the whole time, tulog lang siya. Hindi siya talaga nagano. Bawas ang problema namin, kumbaga. Pero apparently, so bad for mitochondria. Inflammatory sa mitochondria, sabi niya. Yung side effect ng gamot, di ba? Mga doktor natin dito yan, nagpe-prescribe. Yan pa, yung sinasabi niya, di ba? Yung isang doktor na kausap ni Dr. Mark Hyman. Sabi niya, the first thing I do is I listen to the parents. Kasi daw, totoo yan, na experience ko yan, Coach Louie. Halos lahat ng mga doktor, they don't listen. Okay. Name and blame. Ganun lang. They don't listen. Autism. Okay. Therapy. Risperidone. Boom. Ganun, gamot, tsaka therapy. Boom. They don't listen. Ako, the worst na na-experience ko is yung pinapacheck up ko yung panganay ko. Tapos yung pangalawa ko, napansin din nila. Tama, magulo rin. Ay, para siyang may something din. Yung mga ganun term ba? No. Parang, ito yung parent, kaharap mo. Grabe doktor ka, sasabihin mo sa harap ng parent. Parang may something. May something siya. First, di ba? Dapat alamin mo muna, mag-ano ka tsaka hindi, may something. Term ba yun? Parang sinabi mong may something talaga, di ba? May sira di ba? Ba't di mo gamitin yung proper term? Di ba? Parang neurodiverse din siya or parang may ganito siya. Pwede nating imbestigahan. Hindi yung may something. Yung word na may something. Grabe. Ako, para sa mga doktor na di ba nagpa-practice for be extra sensitive kasi kaming mga parent, we are already sensitive enough sa mga anak namin. Dahil nasaktan na kami ng sobra-sobra. Sobrang taas na ng sensitivity level namin. Tapos, ang maano pa namin is yung mga super insensitive type of doctors. Marami siguro mga ilang nila na neurodev na napaglipat-lipatan namin na talagang very friendly, mabait, concern. Ang ilan-ilan lang. The rest, wala. Walang talaga. Naming and blaming talaga. Kaya sabi sa doktor, di ba, yung kausap ni Dr. Mark Hyman, first thing I do is I listen to the parents. Kasi alam kong walang nakikinig sa kanila. Totoo. Nabanggit niya yan. Diba? Nabanggit niya yan. Alam ko na kulang sila sa listening. No one listen them. Kulang sila sa listening. Kasi talagang sarado ang kaso kaagad Ay, autistic. Sarado ang kaso. Wala nang magagawa. Alagaan mo na lang. Alagaan mo na lang sa pagtanda. Diba? So, para sa mga kapwa-parent ko po dyan, may mga special children, may magagawa po tayo. It could be better. Can be better talagang through our mga basic knowledge na 4 pillars of health. Panoorin nyo lang yung aming mga previous video. Kung whatever works for us will work for them kasi parehas lang ang anatomy natin. Totoo. Diba? If we can heal our brain, we can heal their brain also by changing their lifestyle. Okay, ultra-processed food, fixing their gut, very important. Supplementation. Diba? Exercise. Exercise, even sleep itself. Isa yan sa mga disturbance, Coach Louie. Sleep and gut issues, sabi nila. Yan, totoo yan. Ako, yung panganay ko. Magigising yan, mga alas 3 na madaling araw. Nakita mo, nakatayo na lang dyan. Talagang disturb ang tulog niya. Kaya, kami. Talagang gusto namin, patulugin namin siya na maaga. Kasi pag nagising yan, ako, manggugulo na yan. Manggugulo na siya ng talaga. So, yun. Grabe. Ganun ka Very interesting tong topic na to. Very interesting. Sana maraming parents na makapanood dito at mag-comment po kayo. Kung ano ba yung mga di ba? Pwede natin gawin. Sama-sama nating i-fix. Basta ganun, it's not permanent. It could be better. Yeah. Hindi po totoo yung sinabi nila na alagaan nyo na lang. Habang buhay nyo nang alagaan yan. Hindi, kaya po natin baguhin yan. Ako, for me, medyo too late ko na rin natutunan dahil 16 na yung panganay ko. Pero it can still be better. Sabi nga nila, yung mga ibang di ba? Na-fix may psychosis through ketogenic diet Sabi ako, unti-unti ko na yan. Nalagyan ko na sila ng mga good fat, extra virgin olive oil, MCT, ginagamit ko na lahat yan.
MCT oil, ginagamit na namin. And it's showing promising effects. Talagang, nakikita ko lang na nagdi-decline sila kapag bumabalik ako ron at kumakain kami sa mga fast food. Pero talagang dapat 100%. Clean eating talaga sila. 100% sure. Kaya nga sabi ko, ngayon nagbabakasyon ako, nandito pa tayo sa Dubai, di ba? Nababago-bago pa sila. Pag wala ako doon, malinis yung diet nila, di ba? Pero once I retire, Coach Louie, I'm gonna devote my time changing not just their lifestyle, buong pamilya. Sabi ko, kung kailangan lahat tayo makisama. Sabi ko sa wife ko yan. Lahat tayo. Walang normal children, walang special children. Iisa ang type of diet natin. Lahat tayo makikita. Bahala. Sabi ko sa wife ko, isang beses ka na lang magluluto sa isang araw, ako na lahat. Pag nag-for-good ako at nag-retire, ako na lahat ng pagkain. Cheat day ka na lang. Yung mga adobo mo na yan. Yung mga binagoongan mo na yan. Sunday ka na lang. Sabi ko sa kanya, Sunday ka na lang. Ako na lahat magluluto mula pagdating ko dyan. At ako magro-routine sa kanila, exercise. Ako magtuturo sa kanila, ako magte-therapy sa kanila. Libre pa. Hindi pa ako gumagastos. Yan ang isa sa mga pangarap ko. To devote time for them yun. Tumamala ako sa loto, Coach Louie. Alam mo, Coach Archie, itong ice bucket, I think this will help the brain Isa lang yan, Coach Louie. Di ba isa sa mga pillars natin yan, bago? Relationship with temperature. Tingin ko rin, maganda yan. Marami na rin akong nabasa at narinig dyan. Tungkol sa mga ganyan, yung mga cryotherapy, cold therapies. Lahat yan, i-apply ko yan. Pati sun gazing. Sun gazing. Or nature walks, lahat yan. I-apply ko yan. Dahil kung tayo napapagaling, sila, normal. Ganun din sila, anatomy nila, pare-parehas lang tayo. Ako, sabi ko nga sa'yo, I've never felt so healthy since I changed everything. So, diet ko, exercise ko, ganda, lahat. Feeling ko ngayon, parang, Coach Louie, na-activate lahat ng neurons ko. Di ba sabi ko sa'yo? Kung grabe akong makapag-compose ng kanta ngayon, napakabilis lang. Parang yung ideas ko, nag-flow lahat Parang, alam mo yun, parang sa tingin ko. Sinabi ko rin sa mga kapatid ko, tingin ko parang tumatalino ako. Lalo akong tumatalino, sabi ko sa kanila. Kasi nagbabasa ako, dami kong ideas, creativity ko. Alam mo yun, hindi naman ako ganun ka-bored. Pero di ba pag boredom, tumataas ng mga ideas and creativity. Pero dami kong ideas, Coach Louie. Nilalabas ko sa art ngayon. Tapos sa, song lyrics, song melody, gitara, lahat. Or sa ito sa podcast natin. Di ba, mga natin, creativity ko sa podcast natin, yung mga editing ng mga pictures, di ba? Na-apply ko lahat dyan. Sabi ko parang, yung kung ang normal person is using, sabi nila, mga 10 to 16% of their neurons, their brains, di ba? Yun daw yung pinaka-ginagamit natin. Parang tumaas up to 24%. Wow. Konti na lang, magte-telekinesis na ako. Telekinesis at saka telepathy. Na-activate ko. Totoo, ang dami kong ideas lately. So yun, Coach Louie. Maganda-ganda na yung mga napag-usapan natin. Siguro may mga masasabi ka ba? Ma-advise ka sa mga parents? Yun nabanggit natin, it could be better. Number one message natin. Tingnan natin yung pinapakain natin sa kanila. Introduce supplementation. Yung lagi natin binabanggit. Exercise. And yung gut. Gut. Very important. Fix your gut. How do you fix your gut again? Elimination diet. Eliminate. Introduce probiotics, introduce prebiotics, yun. Like normal people, parang yung ginagawa natin, di ba? Eat diverse type of vegetables. Tapos eat fermented food, di ba? Eliminate this, eliminate that. Lahat ng mga nakakapagpa-bloat sa'yo, eliminate it. Gut is very important for them. Tama. Ako yan, same message. Yun nga, tsaka don't give up on your children. Pare-pares tayo ng mga challenges, pero blessing. Ano sila? Let's view them as blessing po. So, huwag tayo susuko para sa kanila. Be positive. Ako talagang, very positive ako mag-isip. Ever since, kaya talagang, siguro, sabi nga ng mga ibang nakasama ko sa bahay, they're so lucky dahil napunta sila sa parent na katulad namin ng wife ko. Very responsible, very positive. So nga, hindi naman kami na bumagsak talaga ng todo. Nalungkot kami, pero be accepted. Pero yun, it can be better. Blessing po sila, blessing. Alright, so tapusin na natin itong ating usapan, Coach Louie. Opo. So don't forget po to subscribe. Like and share. Saka comment na rin po kung may mga extra katanungan or
extra suggestions for Suggestions. topics. Yan. So, paalam na tayo, Coach Louie. Alright. Paalam po sa inyo. Bye for now. Salamat. Salamat po.